malambot ang kanilang dumi. Tuturo ko sa inyo ay simpleng paggagamot lang. Hindi kayo gagastos pero effective. Talagay na natin. Halo natin. Yan, ganyan ang kulay niya. Yan, ito na ang ating gamot. Ito na ang ating biik na bagong walay. 3 days pa lang itong nawawalay. Yan. Bali bukas ito kukunin ng ating customer. Kailangan na bago makuha ito ng customer ay nasa kondisyon na itong ating mga biik. Pero ngayon ay napansin natin na parang malambot ang kanilang dumi. Yan. Hindi ko pa nalilinis para makita sa ating video. Malambot ang kanilang dumi. Minsan na hindi talaga maiwasan na ganyan ang dumi ng ating mga biik. Nagiging malambot. At sa mga susunod na araw ay magtatae na sila. Dahil yan sa bagong walay pa lang sila. At dala ng sama ng panahon. Laging umuulan dito sa aking lugar kaya stress itong mga biik. Kapag biik pa lang, ang kanilang dumi ang lagi nating binabantayan. At ang kanilang pangangatawan. Kapag kumipis ang inyong mga biik, titingnan nyo agad ang dumi. Dahil may posibilidad na nagtatae ang inyong mga biik. Mamaya ay ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamutin itong ating mga biik para maiwasan na hindi sila magtae. At pagka kukunin na ng customer ay maganda ang kanilang pangangatawan. Malusog ang mga biik. Ang ituturo ko sa inyo ay simpleng paggagamot lang. Hindi kayo gagastos pero effective. Walang gastos sa gamot na ito. Papakita ko sa inyo. Ihahalo natin sa kanilang pagkain ang kanilang gamot. Itong pagkain ng ating mga biik. Yan, big boy. Yan. Tapos nilalagyan natin ng darak ng palay o ipa. Isa rin pala sa dahilan ng pagtatae ng biik ay ang pagpapalit ng pagkain. Pero dito sa biik ko ay hindi ko pa pinapalitan sila ng pagkain. Yan. Ang binibigay natin na pagkain ay wheat feeding. Sanay na kasi humigop ng sabaw ang ating mga biik. Tapos ang nilalagay natin dito na gamot ay ito, naka-ready na ang ating gamot. Ito uling. Uling ng kahoy. Mayroon rin kasing uling ng baon ng niyog. Pero ang ginagamot natin sa kanila ay itong uling ng kahoy. Dudurugin natin ito. Yan ito. Wala tayong pandurog kaya gagawa na lang tayo ng paraan para madurog itong mga uling. Yan, itong ating pandurog, bato. Wala kasi tayong pandurog. Ginawan lang natin ng paraan na madurog itong uling. Maraming na nakakaalam na gamot ito para sa mga alaga nating baboy na nagtatae. Dahil ang mga matatanda nung una, ito ang kanilang ginagamot sa kanilang mga alagang baboy. Yun nga lang ay nakalimutan na rin ng iba dahil marami nang lumalabas na nabibiling gamot. Kaya doon na lang rin umaasa ng panggamot para sa kanilang alagang baboy. Pero kung wala kayong budget ay pwedeng ito na lang ang igamot nyo. Effective naman ito dahil matagal ko nang ginagawa ito sa aking mga alaga.
Kailangan durog na durog. Pandit ba? Yan, pwede na to. Talagay na natin. Halo natin. Yan, ganyan ang kulay niya. Kunin muna natin itong nasa pinagamitan natin ng pagdurog dahil sayang. Yan. Ito lang ang gawin nyo, effective ito. Pero hindi lang naman isang bisis nyo bibigyan ng inyong mga alagang biik. Kailangan tuloy-tuloy ang pagbibigay. Kahit umabot ng 3 days or 5 days, kahit magaling na ang inyong biik, bigyan nyo pa rin ito. Karamihan kaya namamatayan ng biik ang nag-aalaga ay dahil sa pagtatain ng kanilang biik. Hindi nila alam kung paano solusyonan ang pagtatain ng biik. Una pa lang na nakita nyo na malambot na ang dumi ay kailangan bigyan na agad ng gamot. Mahirap na kapag lumala, baka mamatayan pa tayo ng biik. Yan, hintayin lang natin na matunaw yung big boy. Ano, may buo pa, buo pa yung big boy. Kailangan matunaw para paghigop nila ay halo na sa sabaw ang big boy. Ang buo pa. Hintay lang tayo ng ilang minuto. Nakalipas na ang 3 minuto, ito na, tunaw na yung big boy. Pwede natin ibigay sa ating mga alagang biik. Tunaw na oh. Yan. Bigay na natin. Naghihintay na sila. Gutom na ang ating mga biik. Bigay na natin itong gamot. Daan. Uy. Oh. Yan, ito na ang ating gamot. Kulay itim. Ito lang. Oh. Yan, tatakaw ng mga biik. Kailangan sa una pa lang ay bigyan na agad natin ng gamot itong ating mga biik. Dahil kapag lumala ng kanilang pagtatae at wala na silang ganang kumain, mahirap na nating gamutin. Kailangan na ng turok kapag ganun ang nangyari sa inyong mga biik. Bibili na kayo ng gamot na panturok. Yan, effective yan. Tapos pwede nyo namang lagyan ng buong uling dito sa kanilang kulungan. Ngunguyain nila yung uling. Kapag nilagyan nyo ng uling ay kakainin naman ng mga biik yun. Ubos na.
Namaya ay magbibigay ulit tayo. Kapag kukunin na ng customer itong ating mga biik ay hindi na sila nagtatae. Hindi na mamroblema ang ating customer. Mahirap kapag nagtae tapos kukunin ng customer ay makakancel. Kailangan pang pagalingin bago nila kukunin. Sinasuggest ko naman sa ating customer na kapag nakuha na nila itong biik at nagtae ay puntahan lang tayo para mapasyalan natin ang biik na kanilang binili at gagamutin natin. Sinasuggest rin natin sa customer na kapag nagtae ay itong uling ang ibigay nila sa mga biik. Naubos ng pagkain. Takaw. Payo ko lang sa inyo na lagi nyong titingnan ang mga dumi ng inyong mga alagang baboy, maging biik man yan o inahin o malalaki na, kahit yung mga panglitsunin na. Dito dyan sa mga may anak, kapag nagtatay ang anak, ang ginagawa natin ay ang nanay nila ang ating pinapakain ng uling, dahil natitindi naman ng kanilang mga anak ang gamot na binibigay natin sa kanilang nanay. Kahit dito sa mga malalaki, kapag nagtatae, uling lang rin ang ating binibigay. Ito yung nanay ng mga biik. Yan, ito malapit na ang mga anak. Sa ngayong buwan din mga anak itong inahin na to. So, nakakalat na yung mga biik, oh. Dito sa kabila, yan, may inahin din tayo dito. Saan yung mga biik mo? Sa 2, 3, 4 5, 6 kulang ng 4. Maliliit na, gumagala na. Nasaan na? Ha? Bakit pinapayagan mong gumala? Na malulusog itong mga biik na to. Effective ang gamot na uling para sa nagtataing mga alagang baboy natin. O paano, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at nagpaplano pa lang na mag-alaga ng baboy, tulad dito sa alaga ko, maging native man o may lahi. Sa may lahi ay pwede rin naman igamot natin ang uling. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy farming! Bye bye!